Mabuhay at welcome sa Numa at Some, isang online Bible study mula sa Congregation of the Living Faith in Jesus Ministry. Hangin, hininga, tinapay at pagkain sa panahon ng pandemya. Dalangin ko po na nasa mabuti kayong kalagayan, sampu ng inyong mahal sa buhay, malusog ang pangangatawan, at kung meron mang po mga pagsubok na hinaharap sa buhay, ang mga pagsubok pong yun ay maging dahilan hindi para tayo ay lumayo sa Panginoon o magtampo sa Panginoon, kundi yung mga pagsubok na yun ay maging dahilan para lalo tayong lumapit at magtiwala sa Kanya. Nakaredy na po ba yung Bible, yung notebook at saka yung ballpen? Halika, samahan niyo po ako, tayo ay manalangin. Aming Amang nasa langit, kami po ay lumalapit na nagpapakumbaba. Kinikilala po namin, Panginoon, na Ikaw lang ang tanging perpekto. Ikaw lang ang tanging hindi nagkakasala. Ikaw ang hindi nagkakamali sa isip, sa salita at sa gawa. Pero kaming mga anak mo, sa isang paraan o maraming kapamaraanan, kami ay nagkakamali sa aming iniisip, nagkakamali kami sa aming sinasabi, nagkakamali po kami sa aming mga gawa. Maraming pagkakataon nagkakasala kami. At dahil dito, Panginoon, aming ipinahahayag na kailangan ka namin sa bawat araw ng aming buhay, sa bawat oras, sa bawat minuto. Ikaw po ang aming kailangan. Kaya hayaan mo, aming Ama, na patuloy mong saliksikin ang aming buong pagkatao. At humihingi po kami, Panginoon, ng patawad sa mga bagay na ginawa namin na hindi nakapagbigay ng lugod sa iyo. Patawarin mo kami, ito ay aming pinagsisisihan. At salamat po sa katuparan ng iyong salita sa amin, na kapag ipinahayag namin ang aming mga kasalanan, ang aming pagkukulang, ang aming kalikuan, ikaw ay tapat at patatawarin mo kami, lilinisin mo kami sa lahat ng aming pagkakasala at kalikuan. Marami pong salamat, Panginoon. Marami pong salamat. Salamat din dahil kahit patapos na po, Panginoon, ang araw, marami na kaming ginawa. Nakaramdam na ng pagod ang aming mga pisikal na katawan. Pero ang aming puso ay nagnanais na mag-aral ng iyong salita. Ang aming mga puso ay nagnanais na manalangin. Ang nais ng aming puso ay mapalapit sa iyo. Kaya gamitin mo po, Panginoon, ang gabing ito para lumalim ang aming pagkakilala tungkol sa iyo, maging matatag ang aming pananampalataya. Ang pundasyon namin ay pundasyon na nanggaling sa iyong mga salita. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Si Jesus, bakit siya? Bakit kinakailangang makilala natin kung sino si Jesus ayon sa Biblia? Alam niyo po ba na sa lahat ng panahon ng simbahan, maraming mga maling turo ang lumabas patungkol kay Jesus. Sa gabi pong ito, meron tayong titingnan na 3 maling turo patungkol kay Jesus. Yung una po doon, yung Docetism, yung Arianism, at pangatlo, yung Nestorianism. Ano ba yung pagkakaiba? Bakit ba yung mga bagay na ito, yung mga konseptong ito, bakit ba naging mali ang kanilang turo patungkol kay Jesus? Sige, ihanda po natin ang ating mga ballpen. Salamat po kay Sister Jessie sa walang sawa niyang pagtag ng kanyang mga kaibigan at mga kamag-anak. Binabati ko rin po ng magandang gabi si Kim Ivan de Guzman Robles. Hello, Kim. Salamat kagabi. Napasaya nyo at pinagpala nyo ang inyong mga pastor. Ganyan din po kay Ate Ani Hayasaka. Binabati ko po kayo ng isang magandang gabi. So, titingnan natin ang Docetism. Ano ba yung turong yon? Bakit siya naging mali? Para po sa mga tao na naniniwala sa Docetism, para sa kanila, si Jesus ay parang tao lang. Parang tao. Ibig sabihin, hindi siya naging totoong tao, parang tao lang. Para sa mga Docetist,
naniniwala sila na ang Diyos na nagkatawang tao ay hindi talaga nagkatawang tao, parang tao lang. Hindi kasi nila maintindihan, hindi maabot ng kanilang kaisipan kung paanong ang Diyos ay nagkatawang tao. Hindi nila maintindihan paanong ang Diyos na may likha ng langit at lupa, paanong ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, paano siya na nagutom, bakit siya nauhaw, bakit siya napagod. Yung mga katangiang yon ay katangian lang ng tao, hindi yon katangian ng Diyos. Kaya para sa kanila, si Jesus ay totoong Diyos, pero hindi siya talaga nagkatawang tao, parang tao lang. Kaya, yun po ay maling paniniwala patungkol kay Jesus. Meron pong pangalawang maling paniniwala, yung Arianism. Ang ibig sabihin po ng Arianism, ito po ay turo noong unang panahon na sinasabi nila na si Jesus ay hindi kapantay ng Diyos Ama. Ito yung Diyos Ama, ito si Jesus. Pangalawa lang si Jesus sa Ama sa kapangyarihan at kaluwalhatian. Naniniwala sila, kabaliktaran naman ng Docetism. Ang Docetism, parang tao lang si Jesus. Pero ang Arianism, naniniwala sila na totoong tao si Jesus, pero hindi lang siya kapantay ng Ama. Yung Docetist, pinagdududahan nila ang kanyang pagkatao. Pero yung Arian, pinagdududahan nila ang kanyang pagka-Diyos. So yung una, parang tao lang. Yung pangalawa naman, yung Arianism, hindi siya kapantay ng Ama. Mas mababa si Jesus sa Ama pagdating sa kapangyarihan at kaluwalhatian. Hindi sila magkapantay. Yung pangatlo, ang tawag po ay Nestorianism. Kaya pag narinig niyo yung pangalang Nestor, tsaka yung Arianism, para silang pinagsama, Nestorianism. Ano ba ang tinuturo ng Nestorianism? Bakit sila tinawag na maling aral at turo patungkol kay Jesus? Dahil para sa mga Nestorianism, merong dalawang katauhan si Jesus. Iba ang kanyang pagkatao at iba rin ang kanyang pagka-Diyos. Hindi po kayang unawain ng kanilang isip na paanong magsasama sa iisang katauhan ang pagiging Diyos at pagiging tao ni Jesus. Hindi nila maarok yun. Hindi pwede para sa kanila, hindi pwedeng magsama sa iisang tao ang pagiging Diyos at pagiging tao. Hindi pwede yun. Kaya para sa kanila, pag si Jesus ay nagpapagaling, pag si Jesus ay gumagawa ng mga mahimalang bagay, siya ay Diyos. Ibang katauhan yon. Pero pag siya naman ay nauuhaw, nagugutom, nagdadanas ng iba't ibang uri ng mga pagdurusa at tinutokso, tao, ibang katauhan naman yon. Kaya si Jesus merong dalawang katauhan para sa kanila. Para sa mga Nestorianism, hindi lang po isa, kundi dalawang tao si Jesus. Nakuha niyo na po ba? Yung Docetism, ang kini-question nila, yung pagkatao ni Jesus. Yung, ano yung pangalawa? Yung Arianism, kini-question nila yung pagka-Diyos ni Jesus. Yung Nestorianism, merong dalawang katauhan si Jesus kasi hindi nila maintindihan kung paanong yung pagka-Diyos at saka pagkatao ay nasa isang tao lang. Kaya marami pong turo na laganap sa panahon natin patungkol kay Jesus. May mga relihiyon sa panahon natin na naniniwala na si Jesus ay tao lang at hindi siya Diyos. May mga relihiyon din na naniniwala na si Kristo ay Diyos lang at hindi siya nagkatawang tao. Ang tamang doktrina, ang tamang paniniwala tungkol kay Jesus ay napakahalaga sa ating buhay espiritual. Dahil ang kaligtasan ng tao, ang kaligtasan mo at kaligtasan ko, ang buhay na walang hanggan mo at buhay na walang hanggan ko ay nakasalalay sa tamang pagkakilala natin kay Jesus. Kaya ang ating pag-aaral ay mahalaga sa pagkaalam ng ating kaligtasan. Nakita po natin ng mga previous episodes natin
na sa Genesis, inilarawan si Jesus bilang manlilikha. In the beginning, God created. Inilarawan si Genesis bilang ipinangakong tagapagligtas si Jesus. Pagdating naman sa ikalawang aklat sa Old Testament, ang Exodus, inilarawan si Jesus bilang Passover Lamb. Ang sabi po ng ibang mga scholars, ito po ay mga anino, na ang aninong ito, ang itinuturo ay ang New Testament, yung pagpunta ni Jesus dito sa lupa. Sa Exodus, inilarawan si Jesus bilang Passover Lamb. Magkakaroon ng kaligtasan. Magkakaroon ng kaligtasan ng tao kapag yung sakripisyo na ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ay inako niya, inangkin niya, tinanggap niya. Hindi lamang po Passover Lamb. Si Jesus ang bread of life, tinapay ng buhay. Siya ang tunay na tubig at true tabernacle. So dito po tayo nagtapos nung nakaraang Biyernes. Babalikan po natin. Ang tabernacle po, nung panahon ni Moses, di ba pag sinabi po nating tabernacle, literal meaning tent. Tent talaga yon or dwelling place, tirahan. Nung panahon po ni Moses ang tabernacle ay movable. Kung saan sila pinahihinto ng Panginoon, doon sila humihinto, nagsiset up sila ng tent. Pag aalis na sila, kasi nais ng Panginoon na pumunta na sila sa susunod na lugar, pinapack up nila yon at binubuhat nila. Pero hindi lang yun basta pack up, hindi lang yun basta pagbuhat. May tamang paraan ng pag-pack up, may tamang paraan ng pagbuhat ayon sa instruction na ibinigay ng Panginoon kay Moses nung siya ay nasa bundok pa. At dito po, yung sa loob po ng tabernacle, meron pong mga kasangkapan ito. At ang bawat kasangkapan ay larawan ni Jesus. Ang bawat kasangkapan ay anino ng ating Panginoong Jesus. Nasusundan niyo po ba? Nare-realize ko nga ang hirap-hirap ng pinag-aaralan natin dito. Pag-aralan na lang kaya natin yung tungkol sa pagpapala ng Panginoon, tungkol sa pag-ibig ng Panginoon. Bagamat ang pagpapala po ng Panginoon ay maganda, hindi po ito ang kabuang turo ng Biblia. Napakayaman po ng turo ng Biblia na dapat malaman po natin yung full counsel, whole counsel of God. Naisip ko nga ang hirap-hirap ng pinag-aaralan natin. Siguro mas maganda kung mas madali na lang at saka yung mga pag-aaral ay tungkol na lang sa mga pagpapala at yung mga bagay na malapit sa puso natin, yung gusto nating marinig. Pero kailangan po natin ito sa pagpapatatag ng ating pananampalataya. Kasi kung ang gusto lang natin mapakinggan, yung New Testament, kulang. Dapat mapakinggan natin yung buong turo ng Biblia. Kaya ang tabernacle nga po ay movable. Titigil sila pag sinabi ng Panginoon, aalis sila, magpapack up, bubuhatin, at lalakad, titigil na naman sila kung saan sila dadalhin ng Panginoon. At ang bawat kasangkapan po doon ay larawan, anino ni Jesus. O, balikan natin. So, siguro na ilabas na ni Love dyan yung ating pixelated na PowerPoint. Di ba? Meron po siyang bakod, at sa bakod pong yun, meron pong gate. Yung gate, papasok sa outer court. Dito sa outer court, pagpasok ng tao sa outer court, ang unang kasangkapan na makikita niya ay yung altar of burnt offering. Natalakay na po natin kung ano ang dahilan ng altar of burnt offering. Pag lumakad pa siya, makikita niya po ang isang malaking hugasan ng kamay at paa. May nakalagay na tubig. Ang tawag po dun ay laver. So, altar of burnt offering, tapos may laver, para yung saserdote na papasok sa holy place, hindi siya pwedeng pumasok na madumi ang kamay, hindi siya pwedeng pumasok na madumi ang paa. Larawan din po ito ng mga mananampalataya. Kung nais po nating pumasok sa presensya ng Panginoon, pumasok tayo na malinis ang ating mga kamay, malinis ang ating mga paa, dalisay ang ating puso. Dalisay ang ating puso. Kaya, pagkatapos mo ng laver, meron pong pinto. At yung pintong yon, papasok ka sa holy place.
At nung nakaraang linggo, nakita natin doon sa loob ng holy place, ang unang kasangkapan na pangatlo na una, altar of burnt offering at laver nasa outer court. Pagpasok sa holy place, ando ng table of shewbread. Yung 12 tinapay na naglalarawan sa 12 tribo ng Israel, at yung 12 tinapay na yon ay pag kinuha na yon at papalitan, siya namang magiging pagkain ng mga saserdote na naglilingkod sa tabernakulo. Pang-apat po doon, yung menorah. Menorah. Sa English po ay lampstand. Or, hindi lang siya lampstand, sa Tagalog ay ilawan. Yes po. Opo, lumalalim po ang pinag-aaralan natin, pero ito ay karagdagan ng kaalaman. Opo, hindi lang dalangin ko, hindi lang nadadagdagan yung ating kaalaman, kundi ang purpose ng mga kaalamang ito, mamaya tatalakayin natin, para tumatag ang ating pananampalataya. Dalangin ko hindi dumating tayo sa punto na lumalaki yung utak natin, yung ulo natin palaki ng malaki, pero yung puso naman natin ay paliit ng paliit. Sana kung paanong nadadagdagan yung ating kaalaman, lumalaki rin yung ating puso. Kasi po ang ulong malaki, ang katapat lang po niyan ay isang perdible or isang aspile. Menorah o lampstand. Kaya ko pala siya tiningnan kasi tiningnan ko, nakikita niyo po bang maliwanag? 'Di ba? Ito po ay merong 7 ilawan. 3 sa kanan, 3 sa kaliwa, at sa gitna, meron siyang ilawan. Ang tawag po nila dyan ay menorah. Sa English, lampstand. Sa Tagalog ay ilawan. Halika, samahan niyo po ako sa pagbukas ng inyong mga Biblia. Mamaya na. Nung nakaraang linggo, tama ba yun? Mga Sabado ng gabi, ang lakas-lakas ng ulan, kumidlat, kumulog. Naranasan nyo ba yon? O dito lang sa Las Piñas? Habang katatapos lang po ng klase ko noon, umakyat na ako sa taas para i-relax yung isip ko. At ako po ay nakikinig ng isang sermon. At nung nakikinig po ako ng isang sermon, 2 beses namatay yung ilaw. 2 beses namatay yung ilaw. Nagpaparamdam pa lang na mamamatay yung ilaw. Sabi ko, ihanda na agad yung kandila. Kasi ayaw ko na kapag wala ng ilaw, kung mawawalan man ng kuryente, kung mawawalan man ng power, hahanapin mo pa kung nasaan yung kandila, hanapin mo pa kung nasaan yung posporo, hahanapin mo pa yung mga bagay na yon. Dapat pag namatay yung ilaw, may sindi ka na agad na kandila para walang puwang ang kadiliman. Pag madilim, ano ang ginagawa natin? Hinahayaan ba natin na manatiling madilim na lang? Hindi tayo kikilos, hindi tayo gagalaw, hindi tayo magsasalita kasi madilim. Pag nawala po ang power, ano ang ginagawa nyo? Sa mga may generator, sa mga may solar, ang palad nyo. Pero sa walang generator, sa walang solar, sa walang rechargeable, ano ang ginagawa natin? Nagsisindi tayo ng kandila para magkaroon ng liwanag, at pag meron ng ilaw na galing sa kandila, nawawala ang kadiliman. Menorah, lampstand. Tingnan po natin sa Exodus chapter 25 verse 13. Exodus chapter 25 verse 13. Ayan po, andito sa ano natin, andito sa PowerPoint natin. Ready? Basahin po natin. Gumawa kayo ng ilawang yari sa purong ginto. Ang patungan at tagda nito'y yari sa pinitpit na purong ginto. Alam nyo, mahilig si Lord sa ginto. Ang mga palamuti nitong bulaklak, ang buko, at ang mga talutot ay parang iisang piraso. Hindi lang si Lord mahilig sa mga ginto, mahilig din ang Panginoon sa detalyadong instructions. Si Lord, pag ako nagpapagawa, gusto ko ganito. Kung paano mo siya gagawin, bahala ka na. Basta't ganito ang resulta ko. Si Lord, hindi. Pag meron siyang pinagagawa, ultimo yung kaliit-liitan, ibinibigay niya kung ano ang nais niya. Pagdating po ng 25 verse 32, lalagyan mo ito ng 6 na sanga,
tatlo sa magkakabila. Kaya yung sinabi ko po kanina, merong 3 ilaw sa kaliwa, may 3 ilaw sa kanan. Bawat sangay, lagyan mo ng 3 magagandang bulaklak na parang almendra. May usbong at may talutot. Ang tangkay naman ay lagyan mo rin ng 4 na bulaklak na tulad ng nasa sanga. Parang ang ganda-ganda, no? Lalagyan lang po ito ng liwanag, lalagyan lang po ito ng ilaw, pero grabe. Lalagyan mo ng usbong sa ilalim ng mga sanga, isa sa ilalim ng bawat 2 sanga, ang mga usbong, mga sanga, at mga tagda ng ilawan ay gagawin ninyong isang piraso na gawa sa purong ginto. Gagawa kayo ng 7 ilaw para sa mga patungan nito. Iayos ninyo ito upang ang liwanag nito'y nasa harap ng ilawan. Kailangan yung liwanag ay nasa harap ng ilawan. Naalala ko tuloy si Jesus pagdating sa New Testament. Ano ang sabi niya? You are the light of this world. Tayo ang liwanag ng sanlibutan ito. Tayo ang liwanag ng sanlibutan ito. Kung meron ba tayong liwanag, yung liwanag ba natin, inilalagay ba natin sa ilalim ng lamesa o sa ilalim ng kama? Hindi. Inilalagay natin sa isang patungan para yung ilaw na yon ay magkaroon ng liwanag sa paligid na napakadilim. Sabi niya, gagawa kayo ng ilaw tapos yung ilawan nito ay ilalagay nyo sa harapan. Gagawa kayo ng 7 ilaw para sa mga patungang ito. Iayos ninyo ito upang ang liwanag nito'y nasa harap ng ilawan. Ang pang-ipit ng mitsa at ang patungan ay dalisay na ginturin. Sa lahat ng ito ay 35 kilong purong ginto ang gagamitin ninyo. Kaya nga sa sa Revelation, dinescribe na lalakad tayo sa kalsada na panay ginto. Kung dito sa mundo ang ginto ay precious, doon sa langit, sa description, sa aklat ng Revelation, aapak-apakan na lang natin. 40. Sundin mong mabuti ang planong ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ayon po sa kautusan ni Moses, ang menorah o ang lampstand ay merong 7 ilaw. Ito po ay sinisindihan paggabi at nililinis pag umaga. At ang ginagamit lang po dito ay ang bagong langis ng olive oil. Hindi po pwedeng luma, hindi po gamit na olive, kailangan po bago. Yun po ang sabi sa Exodus 27 verse 21. Tingnan po natin yung Exodus 27 verse 20. Pagdalhin mo ang mga Israelita ng pinakamainam na langis ng olibo para sa mga ilaw upang ito'y manatiling nagniningas. Ang nais ng Panginoon sa lampstand, sa menorah, patuloy siyang nagniningas. Parang kung i-connect ko nga, pwedeng magkaroon ng connection. Naalala nyo nung 80s? Kung kayo po ay na-born again nung early 80s, meron pong kantang, Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Hallelujah, give me oil. Naalala nyo yon? Kung kayo po ay kasing tanda ko, kapanahunan nyo po yun. Diba? Kasi tingnan nyo, etong menorah, ang nais ng Panginoon, nagliliwanag siya. Nagniningas. Tapos pagdating sa 27, 21 ng Exodus, aalagaan ito ni Aaron at ng kanyang mga anak sa toldang tipanan. Ito'y ilalagay sa labas ng tabing sa tapat ng kaban ng tipan. Pagkatapos po kasi ng holy place, merong napakakapal na kortina. Ang susunod pong kwarto doon ay most holy place. Yung kung saan po nakalagay yung Ark of the Covenant, yung kaban ng tipan, katapat po ito ng menorah, ng lampstand. Hindi nila ito pababayaang mamatay mula hapon hanggang umaga. At habang panahong gagawin ito ng mga Israelita at ng kanilang buong lahi. Ang totoo, ang menorah po ay makikita pa rin hanggang sa ngayon sa mga sinagoga. At ito ay isa sa mga simbolo ng mga Hudyo. Pero marami po akong mga nakikitang Christian evangelical churches na sa kanilang mga simbahan, lalo na sa altar, sa harapan, naglalagay po sila ng menorah.
Pero ito pong menorang ito po ay isa sa mga simbolo ng mga Hudyo. Ang menora po ay naglalarawan na si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Sabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. Nung sinabi ni Jesus na ako ang ilaw ng daigdig, ako ang ilaw ng sandaigdigan, isa po ito sa 7 declaration ni Jesus na I am. Di ba meron siyang declaration, 7 I am, ako, may 7 siyang ganun eh. Ito po ay, yung 7 I am ni Jesus ay nagpapakita ng kanyang misyon. Pag sinabi ni Jesus, I am the light of the world, ipinapakita niya ang kanyang misyon. Pag sinabi niyang, I am the light of the world, ipinapakilala niya kung sino siya. Nung sinabi niya na siya ang ilaw ng sanlibutan, sinasabi niya na siya lang ang tanging pagmumulan ng liwanag. Pakinggan niyo po itong maigi. Kung ang dilim ay kasinungalingan at ang liwanag ay katotohanan, si Jesus ang ilaw, si Jesus ang katotohanan, at ang katotohanan ay sa Kanya lang matatagpuan. Bakit ba tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Bakit kailangan pag-aralan natin itong mga bagay na ito? Bakit kailangan magpalalim tayo? Hindi lang para magkaroon tayo ng maraming alam at lumaki ang ulo natin at maging mayabang tayo. Ang isa po sa dahilan, bukod sa mapalapit tayo sa Panginoon, tumatag ang ating pananampalataya para hindi po tayo madaya ng mga maling aral. Para hindi po tayo madaya ng mga maling aral. Marami pong salamat. Huwag po kayo bukas mawawala. Meron po tayong Numa at Some at patuloy nyo pong itag ang inyong mga kaibigan na mga kasama sa loob ng simbahan kasi ito pong pag-aaral na ito ay hindi po natin makikita ng madalas. Kaya huwag niyong sayangin ang pagkakataon para pag-aralan natin, saliksikin natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Di ba, study to show yourself approved unto God. Gusto nating maging kalugod-lugod sa Panginoon. Pag-aralan natin ang kanyang mga salita.